Alec. Hi. Ganyan, di ba? Episode 10 na episode 10 yan, te. Oo, Ayos na tayo. nakatingin na tayo sa ano, wala na kung ano ginagawa. Ayun, wala pa tayong viewers, so mag-chika na lang tayo. Oo nga. Parang namimiss ko Ayun. si Ate Mia. Di ba dapat nandito na siya ngayon? Siguro si Ate Mia ang ano na yun. May nag-heart. Baka si May yan. May, kung ikaw yan, magparamdam ka naman, please. Uy, kamusta na? Alam mo, masama yung pakiramdam ko. Oo nga, halatang-halata kasi Chinese ka ngayon. Masyado. Hindi, napasobra lang yung kakakain ko yan. Akala ko yung tulog. Yung kain kasi, medyo na nawili ako sa pagbe-bake. Nag-bake ako ng pumpkin bread, kinabukasan nag-bake ako ng brownies, kinabukasan, kahapon nag-bake ako ng banana bread. So, Ano mo nga, ate? Hulaan mo sino yung kumakain. Siyempre, ikaw at saka sila kuya, at saka si ate. Kwento mo, ate, yung paano ka mag-bake. Dali, gusto ko yan. Kasi di ba kami nila ate may dati, nagbe-bake din kami. Ngayon wala na kami masyadong time. Dali yung paano ka mag-bake. Di ba eggless? Oo. Hindi ako pwedeng may egg kasi, paano ba? For health reasons. Basta may doctor dyan, health reasons. May doctor dyan na sabi, hindi, baka makatulong ito sa mga viewers na isang piraso. Matyaga. Malansa daw yung itlog tsaka manok, di ba? Kung hindi organic. So, bawal yun kapag meron kang bukol sa katawan. Especially sa mga may cancer. Wala pa akong cancer, pero kunyari yung mga may fibroids or ano, ganyan, bawal. At saka, lalo di ba, ate, kapag meron na kayong history sa family, ng mga gano'n. Kaya, matagal na akong hindi kumakain ng mga ganyan. So, since when? Kailan ba? Siguro 2016, 2015, mga ganun. Hindi na ako kumain ng chicken, ng egg. Grabe. Pero okay lang. So, may nakita ko online na eggless. So, sabi ko, uy, tama-tama to. Kasi, di ba? At saka it's working for you, ate. Tingnan mo naman ang glow up mo. Para mag-age lang tayo. Hindi, foundation lang yan. Ikaw naman, masyado naman huwag kang magpapadeceive sa sa makeup. Ano ba yan? Ano ka nakapag-makeup? Anong oras ka na di ba? Anong oras na dyan ulit, eh? Dahil nag-adjust na yung time zone. Di ba sabi mo, ang cute ng Oo, ang cute ng daylight saving time. So, 3:30 ng madaling araw, yung 6:30 dyan. 6:30 p.m. 3:30 ng madaling araw. Kailan ba babalik yun? Hindi ko alam. Tatanungin ko siya. Hindi, November. November? Basta sometime in November this year. Alam ko kasi, nung bata pa ako, parang nangyari yan dito sa, dito. Sa Pinas? Pero hindi na, parang hindi na siya naulit. Parang elementary ako, tapos ina-adjust nila lolo yung,
ano, sabi ko, "Bakit? Daylight saving time." "Ay, ang cute." Gano'n din ako nun. "Kailan babalik yung oras natin?" Gano'n pa rin. Akala ko ano, di ayun, anyway. Ayun. Ano pala, Yung ano nga nangyari last ano natin, last sa mga hindi po nakapanood last week, Hmm. ang topic natin ay yung sa pamilya De Guia. Si Elle tsaka si Ate Mo, Elle at DJ saka si Mo. DJ Mo. From Sydney, Australia. O Ayun. parang ano, may mga kaibigan ako na ano, nag-message sa'kin na parang na-inspire sila na pumunta ay mag-ano, yung Migrate? tawag dito, mag-migrate sa Australia. Parang okey dun, kaso nga lang daw nababalitaan nga din daw nila na mahirap yung entry, yung pagpasok dun. Eh, nakabigay naman ng magandang tip si Miss Elle, 'di ba? Sabi Point niya, system "Pasok ba? muna kayo pasok muna kayo New Zealand daw." Tsaka ano, mas madali bang ano, student visa? Oo yata, sabi niya. Kaso nga daw 'di ba, mas maraming pera ang ilalabas mo pagdating 'pag gano'n. Mm. So, Ano tsaka mas di ba maraming utak yung, siguro. bayaw mo? Tama ba? Ano siya, student Student tapos din, 'di ba? pero ano na sila ngayon, resident na sila dun ngayon, awa ng Diyos, galing 'no? Sa Kailan New lang ba Zealand. sila? 'Di ba bago lang? Last Parang mga 3 year? years na sila. 3 years na? Ang bilis 'no? Oo. Parang feeling ko ano, kailan lang. Parang oo nga, before pandemic. Kung kailan hanggang kailan kami napunta dito ay nawala ako. Pinatay ko yung electric fan kasi lumilipad yung buhok ko, nakikita yung background ko yun. At saka pala ano, going back din kay ano, natatandaan mo ba yung first episode natin ng March, si Genevieve? Oo, kamusta na pala si Nakaka-miss Genevieve? si Genevieve 'no. Sabi ko nga sa kanya, "Uy Genevieve, mag-guest ka naman ulit sa'min." 'Di ba? Busy yata, kaka-travel, 'di ba? Oo, ngayon nasa ano siya, magkakatantos na naman yung map niya kasi nasa Divisoria daw siya ngayon. Teka lang, nag-ano na ba sila, SOC Sergeant? Hindi pa 'di ba, parang Kailan ano ba pa 'yun? yata, April ba? oo yata end of March yata or sa April, early April, ganyan. Ay meron Natatawa ako tayong dun sa ano comment. niya, sa comment niya kay Maxine. Yung ano, baby pa 'yan nung binyag, ba't ngayon dalaga na? Kasi ninong/ninang din siya nun 'te. Oo. Oo. Sana Eto sinabi nagregalo ba? hindi, simula yun nga lang regalo niya, yung nagbinyag, yun na yun. Pagmamahal lang tsaka Tas prayers. pagmamahal, oo. Oo. Hello, good Uy, evening ate, you're hi here. yun ang ano namin, number 1 supporter. Siya Mas lang number 1 sino pa sa kaya mga may nanay isang namin. 'di ba dalawa 'to, si ate 'to tsaka isang device niya pa? Hindi, Dalawa. device ko yung isa. Tama ba? Shinare ko yun sa page ko. Ako nga din magshi-share Uy, ako. totoo ba yung ano, totoo ba habang inaantay natin mag-join si Alex, sabi ko i-click niya na yung link. "Oy Alex, asa ka na ba Mars?" Alin ba yun, yung sinasabi mo sa'kin na ano, na ang retirement age na 45? Oo, Kailan ba totoo yun? ba yun? Parang siguro meron silang ano, Nakita ko kasi meron daw nag-propose na ano, nagpo-propose pa lang. tama Parang ba? nagkakaroon ng amendment, gano'n. Pero 'di ba ang compulsory retirement age kasi ng Philippines is parang 65 ba? 'Di ba? Mm. Parang ganyan. Nag-post kasi ano, andiyan na. Nag-post kasi, hi, naririnig ba tayo ni ano, ni Alex? Oo. Hi Mars. Ayun, so ano nga, nag-post ka-batch ko. So sabi Hmm. 45, ta's naisip ko ano, senior na ako. Senior na kami. Pero may benefits, 'di ba? Oo. May discount Baka yun. puwede na. Pero 'di ba ngayon kasi, sa parang sa environment ngayon parang mas gusto na rin ng mga tao na mag-retire early,
Pero not necessarily na wala silang gagawin. Parang gusto na lang nilang mag-retire sa day job nila and then i-pursue naman nila yung mga something na gusto nila, parang gano'n. Oo, maganda yun kung kung financially able ka, 'di ba? Kasi Kung pero nakapag-ipon-ipon ka talaga. Parang si oo. ate mo Sarah, puwede mag-retire ng 30. Sabi Mag-retire ka naman ng 30. Hindi 13 nung nawala si daddy, dun pa lang ako dun pa lang ako nagkaroon ng Himoli. magandang break, yung magandang sweldo. Yun yung pumunta ako ng China for the 3rd time. Yun. So, sayang nga hindi naabutan ni daddy. Oo nga, eh. Pero speaking of China, batiin natin ngayon yung sponsor natin, Style 525, nandun sila ngayon. Andun pa ba sila? Nandun sila parang Isang 1 buwan ba month. silang magso-Shopee ay, totoo? Totoong 1 month. Ang Kasi taray. business for parang business deal yun, eh. Galing 'no? Expanding ng Style 525, sana all. Galing. May I-interview natin nakita siya ako ulit na kapag may nakita ako na post ni Style 525 Hmm. na nag-expand sila ng product line, 'di ba? Meron na Yes, ate. silang Oo. accessories, meron silang, ano pa ba bukod sa Mga jacket bag. and bags? Hindi, May bukod bag dun sila, eh. nag-expand sila, eh. Ng Parang shirt, bag. yung mga shirt, 'di ba? Oo, Mga yun, oo, casual shirt na t-shirts. panglalaki, tsaka bag na pang-motor, pero may mga LED lights, parang gano'n. Ang cute nga, eh. So ayun, for innovation na naman ng lola mo. Oo Kaya nga. i-interview natin ulit 'yan. Sa Ayan. aking inaanak/pinsan na owner ng Style 525. Yung Punuin mo eco ang bag. eco bag ni ate. Yung eco bag namin ni Regina, alam mo na. Naka-ready na. Grabe 'no, ano na negosyante. Speaking of Mm. negosyante, yung guest natin for tonight ay si Madam. Si Madam Alex. Anong tawag dito, isa 'to sa mga naging kaibigan ko nun sa Vietnam. 'Di ba nung pumunta ako 2 beses ako nagpunta ng Ho Chi Mm. Minh, dun ako nagtrabaho. Nakilala ko silang mag-asawa dun. Tapos that time, ano pa lang siya nun, plain housewife. Mm. Yun, tapos yung husband pa lang niya, si Ed ang nagwo-work. Hmm. Tapos nagulat na lang ako, nakita ko sa Facebook na meron na siyang negosyo. Wow, Yun. ma-inspire na naman yung mga viewers natin niyan ngayon. Oo. Pakilala nga natin si Madam na 'to, eh. Si Madam Alex Zulieta. 'Yan, enter na sa stage. Wala akong naririnig. Wala akong naririnig. Wala ka nadidinig, hello? Wala akong naririnig. Hala. Ba't ganito wala akong naririnig? Nandidinig ka namin, ano ba nangyayari? Hala, wala akong naririnig. Siguro puwede Oo. muna siya kaya Ano siya, ate, labas ng stage? oo, tapos pasok. Ay hindi, wait lang, i-ano ko siya. Wala Ayan, pasok ko siya ulit naman 'no. yung ano ko, yung headset ko. Ba't wala akong naririnig? Hello? Hello, madam. Alex, nadidinig mo na kami? Wala pa Wala rin? akong naririnig. Teka Paano lang, yun? ayusin ko yung ano ko ha, Bluetooth ko lang. Teka lang. Sige madam. Kanina okey. Okey ako, eh. Okey ka ba? Pero okey lang yun, nangyayari talaga yan. Oo. Ganyan So talaga ang ano technology, Oo, okey yung headset ko, pero wala. Okey siya. Pero nadidinig ka namin. Paano Nadidinig bang ka gagawin? puwede kayang i-disconnect na Hindi lang ko ba niya yung puwedeng ano, connect na I-disconnect lang saan niya. ako puwede? disconnect mo yung hindi tayo nadidinig, Mic. eh, teka lang. Oo nga, eh. Disconnect mo yung Bluetooth. Para yung ano na lang Wala, siguro eh, ang oh. papakinggan niyo sa speaker 'no, te? Anong nangyayari? Oo, disconnect mo yung Bluetooth. Eto namang alam mo yung nag-o-autofill sa message?
Minsan ako rin Tina-type dati. ko disconnect, ang lumabas Dayan. Wait, Ayun, Oh, inano ko siya, before minessage ko siya. di-disconnect. while nasa technical difficulties pa tayo, Ayan. pakita muna natin Wala, hindi ko kayo hello. naririnig. Wala pa din? Wala pa din. Eh, bakit ka sumagot sa'kin? Lalabas muna ako, tapos papasok uli ako. Oh, sige, Ha? sige. Okay. Okay. Habang nagkakaroon tayo ng technical difficulties, ayan, ipakita muna natin to ate, ang kanyang business. 'Di ba? Ayan, Alex Bistro. Ayun ang yun ang dahilan kung bakit From Casino to Bistro ang title natin. Kasi, hindi, sabi ko na lang yung tungkol sa casino mamaya pag pumasok na si Alex. Oo. Di ba meron siyang Alex Tapos, Bistro. oo, ang saya, no? Tapos, Pero alam nung mo ba, nandun ka sa sayang nga Vietnam, eh. ay, sige. Nung nasa Vietnam ka, wala pa to, no? Kasi Wala nga, di pa, ba, yun ano nga pa lang sasabihin tawag? ko eh. Sayang kung nandun ako, nung nagkaroon na siya kung nandun pa ako, ano ba yung Tagalog ko? Kung nandun pa ako, nung nagkaroon na siya ng bistro, feeling ko araw-araw ko doon kakain. Oo nga. Siguro mas chubby chicks ka natin. Ano ba yan? Nahahalata na to yung mga pinagkakain kong Hindi yan kasi siguro brownies. kakagising mo lang kasi ate. Siyempre nagmadali ka na naman sa paglalagay mo ng blush on. Ayan. Tingnan natin ulit. Add ko na siya sa studio. Hello, madam? Ayan. Yay! Oy, pasensya. Hindi na ako magbo-bluetooth, naiinis ako. Nangyayari talaga yan sa technology. Nasa ano ka ba ngayon? Nasa bistro ka? Tara. Taray, may nagda-dart. Oo. May paano ako, Mark. Kasali kami sa naglaro naman ako before, Saigon International Darts League. So, kailangan, pag may resto, pag sumali ka doon, bahay ang tawag. Wow. Oh. So, every Tuesday, umiikot yung team. I think ngayong season, 12 teams kami. So, umiikot yun sa mga bar, restaurant. Sumasali, meron kang team. Manok ka? May team. Mga foreigner. Kami, ang Philippine team ngayon ng darts, 2 lang eh. Kilala ko. Yung iba, kilala mo yung iba. Ayun nga pala. So yan po, mag-hi ka naman sa mga viewers natin. Si Madam. Hello po sa mga nanonood ng The Coffee Session. Kaway-kaway sa inyong lahat. Ayun, Mars, sabi, ang title kasi, di ba, From Casino to Bistro. Kasi, bakit? Ba't Casino to Bistro ang natin? Kasi ako, na-intriga kasi nga nag-i-school kasi ako dati. Yang si Mars, sinasama ko yan kasi libre yung food doon. Libre nomo-nomo, libre food. Wala laro-laro ka ng konti, ganyan. Tapos, syempre, along the way, pagka naman napag-isip-isip mo na yan, mag-iisip ka na rin ng pwede mo sanang pagkaabalahang maayos-ayos. Oo. Ang tawag niyang nag-i-school, yun? Pumupunta ng casino. Oo, school. Kasi nga lahat ng nandoon. Parang gabi-gabi yata kayo, no? Tama ba? Ay, hindi. Ito kasi yan. Para lang po sa mga viewers, pero hindi ko po kayo in-encourage, no? Hindi naman po ako yung super lulong, super sugal. Hindi po. Hindi. It's just that, 3 years kasi, wala yung mga bata dito. Hindi pa namin sila kasama. So talagang, in-enjoy din naman namin ni Ed kasi yun yung talagang magkakakilakilan lang na kami kasi kaming 2 lang, ganyan. So naisip ko, instead na mag-shopping, kumain sa labas every night, na-discover ni Ed yung school. Oo. Kasi doon, libre ang oo, kasi libre yung food. Mars, nung araw pag lumabas kami ni Ed, mahina, 1 million. Ay, natin yan. Linawin natin yung 1 million dong. Teka lang po, sa mga viewers po, ang pera po sa Vietnam dong ay million-million. Pag sinabi pong 1 million dong, 500,000 dong, ayan po ay naglalaro lang sa around $40-30. Ganyan. Ganun po. Imagine mo, Mars, kung every night,
Kung every night, paano? 1 million, 1 million. Sarap palang pumunta sa Vietnam, no? Milyonaryo na ako Oo. kaagad. Ay, opo. Opo. Milyonaryo. Milyonaryo talaga yung mga tao Milyonarya. diyan. So yung Ha? ang ano, yung ang 1 million Vietnam dong ay parang nasa 2,300 pesos lang. Ganun. Papunta Eh, na nga noon dyan para noon milyonarya na pa ako. yun, noon pa yung sabi mong 'pag lumabas 1 million. Eh, lalo na ngayon 'di ba, ang mahal na ng ano, mahal na pagka Lumalaban na rin kasi Mars ang Vietnam sa ano katulad ngayon, ang exchange rate nila papunta na ng 25,000 ang $1. So lumalaban na rin. Nagmamahal na rin. Oo, kasi nung bumalik kami diyan ni Mami 2013 para ipasyal ko siya. Nagulat ako sa mga presyo ng mga siyempre yung mga alam ko yung presyo ng mga kinakainan natin dati. Sabi ko, pagkita ko ng bill, sabi ko, "Ay, ba't gano'n na parang nagdoble na yung presyo." Oo. Oo, grabe. Oh, anyway, gaano na nga kayo katagal diyan? Sa Vietnam, 17 years. Kayo ni Ed? Ang mga bata, 12 years. 12 years. Bale 2007. 7 kami dumating. Anong year ba tayo nagkakilala? 2000? Tayong dalawa, mga 10 or 9? 9? 9 or 10? Hindi, saan ka ba galing? Nung galing ka pang China nun? Oo. Oo, galing kang China nun. Mga ganyan, 9, 10? Hindi, 10, umalis na ako ng 10 eh. Bumalik na uli akong China ng 10. Baka mga 8? 2008? Ay, oo. Tama. The next year. Kung sino yung ko noon. Kung sino yung jowa ko. Oo. Eh, di ba? Jowa reveal. Oo, may chika ako dyan kay Mare. Nagkakilala kami. Kasama niya na yon. Ang ending, hindi sila nun. Oo. Pero good riddance yun, Mars. Good riddance yun. Good riddance. At Hayaan alam mo mo lang na ko siya. doon at pinagpawisan ka. Nakita ko, pinagpawisan ka. Medyo mainit oh. Ay nako, bayaan mo na siya sa buhay niya. Ano ba, Mars? Ano ba yung kasi hindi ko alam kung napagkwentuhan ba natin. Ano yung mga difficulties o yung mga adjustments niyo noon? Kasi nung bagong dating ako dyan sa Vietnam, na-windang ako sa dami ng mga motor. Alam mo yung parang... Pag hindi ka alerto, sasagasaan ka nila, ganun. Yes. Tsaka wala silang pake. Ang adjustment ko dito, nung dumating ako May 2007 kaya magsi 17 years na kami. Pagkain, hindi ko talaga kaya yung pagkain. Puro gulay-gulay. Yung mga damo-damo, yung mga kasi sa Pilipinas, kahit may gardening, may farming, alam natin kung ano yung kakainin natin. Alam mo yon? Ito yung kangkong, ito yung ganto, ito yon. Parang isang taon bago ako naka-adjust sa pagkain nila. Kaya nga doon lang ako sa School Mars kumakain kasi hindi ko kayang kumain sa ang social naman kasi naman pagkain sa casino. Oo, pero hindi yon dahil nga hindi ko kayang kainin yung pho. Hanggang ngayon hindi ko kayang kainin ng pho. Yung pho, ano ka ba? Masarap kaya yung pho po kasi, yun yung noodle soup nila. Na may usually nun baka, naka-slice ng nipis, ganyan. Tapos may mga ano-anong dahon-dahon, may toge, may mga herbs. Yan. Ayaw mo nun? Hindi kasi nung araw kasi Mars, syempre hindi mo naman yung panlasa yung mga kung ano-anong nilalagay doon ng mga dahon-dahon. Ingredients nila, yung kung ano-ano, ganyan. Siguro ako iba, dahil sanay ako sa ganun, hindi ko siya kaya. Tapos dahan-dahan. Culture, nakakashock talaga yun kasi walang nag-i-English. Sa mga viewers po natin, nung araw, pag nag-English ka, how much? Go. Ganunin ka nila. Paano ka makikipag-usap noon? Paano ko bibili? Paano ko bibili Yossi? Mga ganyan. Ganyan sila dyan, yung pag ikaw English, papaalisin ka. Di ba kasi, kunwari dito sa Philippines, tapos nag-i-English ka. Wow, nag-i-English ka. Ayaw nila. Ay, hindi po. Oo. Actually,
meron pa ring mga lugar, ewan ko yung new generation ngayon, Marunong na. kaya na, marunong na. Pero may Mars hanggang ngayon, yung tropa kong, ay lumipat na pala ako Mars, wala na ako sa District 1, nasa District 2 na kami ngayon kasi andito yung bistro. Oo. Oo. Hindi pa rin sila nag-i-English. Hanggang ngayon, Kasi- hindi pa rin nila masabi yung pangalan ko, Philippine pa din. Philippine. Kasi yung hirap sila pag may S na sound. Sa Okay. dulo. S-C-H-F. Kunyari yung 6. Oo. Sick, ganon. Okay. Uy, di ba nakwento yan ni Sir Amiel? Oo, ni Amiel. Yan, hirap sila. Ayun. Yun. Kaya, Tapos motorbike. Hindi man ako nagmamotor. Tatawid ka. Talagang na-practice ko ang cha-cha. Mga ganon. Practicein mo yung cha-cha. totoo. Kasi hindi sila titigil. Sagasaan ka Hindi sila talaga nila. titigil. Tuloy-tuloy lang sila. Ganon. So, ang pagtawid talaga ay buwis buhay. Oo. Mm-mm. Literal. Tapos syempre, yung ano na yon, yung culture nila kasi nga hindi nag-i-English, paano yung communication mo, the food, pera, o paano ako bibiling pera, di ko ba alam yung pera nila. So inaral ko talaga yung pera. Nagulat Kasi ako, magkamali ka sa bibiling hawak mo, 20,000 dong at 520,000 dong, parehas ang kulay nun. Oh. Pero Mm. paano po ba kayo napunta dyan? Paano po yung nagkaroon kayo Paano ng... kayo paano kayo 2007, April, yung company ng partner ko hanggang ngayon, pumunta sa Philippines, in-interview siya kasi nahanap niya si Ed. Mhm. Tapos, pinag-a-apply nila si Ed sa company nila kasi yung partner ko ay chemical engineer. Chemical Oo. engineer. So, nung pinapunta siya dito sa Vietnam, chinek niya, kaya naman, pwede. Pumunta siya, and then after a month, pinasunod niya ako. Matalino Kaya yan. kami Sayang nga eh. Oo. Asan Kaya nga kami si Ed napadpad. ngayon? May sabi mo, may conference? Si Ed may conference call hanggang 9:00 ng gabi. Ang inaanak mo, may date. May girlfriend na ang inaanak mo, Mars. Ay nako, ilista mo na yung mga utang, tapos pumasyal na lang kayo dito para ano. Mars, ang girlfriend, Ukrainian. Wow. Ganda. Ganda, Mars, ganda. Oo. Sige, sabihin mo magparami na. Joke lang. Tapos Ilan taon pagka, na nga yung dalawang boys mo? ang inaanak mo ay 18, ang isa ay 17. Oo. Ano na, no? Ang bilis ng panahon. Ang bilis, Mars, ang lalaki na. Diyos, matangkad pa sa amin ni Ed. Imagine mo na lang. Di paano, hanggang dibdib lang, hanggang tiyan lang ako na mga yan. Mars, mga hanggang dito ka lang ni Edlex. Oo. Mga ganyan ka lang. Oo nga. Kasi matangkad siya. Hindi lang ikaw ay petite. Madam eh. Madam Alex. Madam na tatawag ko sa'yo, hindi na Mars. Mm. Sana Mars na? para sana batuhin tayo ni Ma'am Alex ng gold, no, te? Oo nga. Sana bato tayo ng gold dito. Kaya saluhin mo, Reg. Pag pumunta ka ng Vietnam, te, Ay, ako bahala sa'yo pag pumasyal ka dito. tandaan ko po yan, ha? Oo, pagpunta ka dito. Oy, Reg, wag mong hinahamon si Madam Alex. Alam mo, kinikilabutan ako pag tinatawag akong madam. Promise. Parang nag-goosebump ako. Kasi 'di ba parang ang yaman-yaman. Kasi naman from casino to bistro, ang laki naman talaga nung naging ang tawag dito, improvement or progress, 'di ba? Kasi alam mo, Mars, alam mo, actually, pag pinakinggan yun, pangit eh. Pero sa akin, talagang doon ako nagsimula eh. Doon kita na sa school, yung journey na yan, sa mga viewers po natin, hindi lang po yan sugal-sugal. Kasi malaking factor na pumupunta ako sa school, I met a lot of people na ang ganda ng experience sa life. Bakit di sila naging successful? Ang mga nakikilala ko doon, may-ari ng Rolls Royce. Bakit siya dito sa Vietnam? Bakit siya nagkaganon? Tapos may mamimit ka rin iba. Kaya yung ginagawa ko ngayon sa bistro, yun yung mga
tinuro sa Natutunan akin mo. ng mga taong nakilala ko dun sa school. Mm. Na yung ibang tao hanggang ngayon kaibigan ko pa rin sila for the last 17 years. Tsaka ano, So, lilinawin po natin, hindi naman negative yung pinili naming title na From Casino to Bistro. yes, hindi naman. Kasi Alex, nung nagkakasino nga sila, hindi naman sila malakas yung sugal talaga. Hindi, di ba? Parang ano lang yung katuwaan ng Binibigyan lang ako, Ned, ng $10. Oo, Papalagoy mo yung $10. Tsaka kasi may lucky draw. oo, di ba? May lucky Di ba? draw May sa lucky ano. draw. Di ba? Nanalo ko doon. Pero ang ibig, ang ibig ko sabihin, wala namang problema kung gusto mong mag-school. Pero kailangan, alam mo sa sarili mo ang kaya mo lang ilabas. Otherwise, malulubog ka dyan, malululong ka dyan, magkakautang-utang ka dyan. Dito na ngayon pumapasok. Wala ka ng focus sa buhay mo. Ang gusto mo na lang bawiin yung mga natalo. Hindi nga mangyayari yun. Because casino is casino. Kahit saan natin dalhin yan. Manalo ka dyan one time, babalikan mo, triple na yung talo mo dyan. Ako sa akin, yung experience ko at saka yung mga taong nakikilala ko along the way, araw-araw, gabi-gabi, tapos maririnig mo yung story nila, hindi lang inspiring, mamomotivate ka rin na, ay, one day, kaya ko rin yan, kahit magtayo ko ng maliit na lugawan, papalaguin ko. Yung story niya, nagtinda lang siya ng ganito, tapos ngayon, ang laki na nung factory niya. Yung ganon. Tsaka nasa disiplina talaga. Alam mo, share ko one time, natalo ako nanalo naman ako ng ano dyan, ng lucky draw. Parang $650. Yung, nabunot yung number nung machine. So, nanalo ako ng 650. Hindi ko nilaro yun. Inuwi ko lang. Tapos nung, may one time na natalo ko ng $20, imagine mo, 20 lang ngayon hindi ako nakatulog. Totoo, hindi ako nakatulog Diba? kasi that time, yung $20 na yun, para marami ka na mabibili sa grocery. So, hinayang ako sa $20. Tapos si Kuya, natatanda mo si Kuya Arnold, nandiyan pa siya, di ba, sa Vietnam. Sabi niya, ano ba, para $20, hindi ka nakatulog. Binigyan niya ako ng $20. Oh, ayan na. Kuya. Oo, naawa sa akin kasi hindi ako nakatulog sa $20. Ang lungkot-lungkot ko. Di ba, pumupunta tayo sa bahay ng mga kuya. Sa Taibanlong, Mars. Taibanlong Street. Ayun. Ay, Mars, nung ano ba, nung bago kayo dyan, may mga discrimination bang ano? Lalo si Ed sa trabaho niya. Oo. Si Ed, parang walang naniniwala sa kanya. Kasi si Ed lang the only Filipino up to this day, the only Filipino sa company. So, parang hindi boss, walang ganon, walang boss Ed, walang ganon. Ed, go there. Ed, do this. Alam mo yon, parang si Ed, oh, teka lang. Nag-MBA pa ako teka lang. Pero alam mo naman si Ed, kilala mo si Ed, ang kalma lang. Sobrang bait na. Parang ano rin to, Mars, siguro mga 3 years din, talagang pinatunayan ni Ed. O ngayon, lahat ng sabihin ni Ed, alam na nila. Sa akin, personally, sa mga nanonood po na viewers natin dyan, mas naranasan ko yung discrimination sa kapwa Pilipino. Kakalaruhin po natin yan sa ating mga viewers, kakalaruhin ko yan. Kasi, 20 years akong walang trabaho, di ba? This year lang ako nagkaroon ng bistro, ng restaurant. So every time na yung mga tao tatanungin, wala pa akong tattoo nito hindi pa marami yung tattoo ko, wala pa. Parang yung first 3 years ko din, pag may mamimit akong Pilipino, ay, anong ginagawa mo dito? Nani ka? Anong amo mo? Ganyan, rekta yan. Kasi naman, nung araw, Mars, ang hilig ko mag-beach, di ba? Addict kami ni Ed sa beach. So, ang kulay ko talagang tan kung tan, di ba? So, ako naman, pag lumabas lang ng bahay, malay ko ba na may mamimit akong Pilipino, di sana, nag-makeup ako, nag-blush on ako, di ba? So, ako, t-shirt, short lang. Ay, Pilipino ka? Ay, opo, Pilipino po kayo. Hello po, kamusta po? Ganyan. Ang trabaho mo dito? Sabi ko, ay, wala po. Nani ka? Ako, ay, hindi po, wala po akong trabaho. Yung mister ko po. Ganon. Sa Pilipino yan, 3 years yan. Tapos yung mga professionals, pag na-meet mo,
Kaya love na love ko ang grupo ng Kuya Arnold eh. Kasi Oo, ang kuya-kuya. kakalma lang, ngayon mga engineer yun, ang chichi lang ng mga yon, di ba? Engineer Tao-tao. architect, 'di ba? Engineer Mga architect, ganyan. oo. Sino Kuya Arby, di ba? Nakita mo naman yun, ang chichi lang nun. Oo, mababait. Oh, yan, yung discrimination. Si Kuya Arnold na lang yata natira diyan, 'di ba? Mga nasa Pinas At na saka, sila eh. yung iba Mars nasa Laos, Myanmar. Si Kuya Ramon? Ka-Ramon? Karamon, Kuya Jay, mga ganun. Yung mga institusyon na engineer dito, ilan na lang sila talagang siguro wala nang 5. Kausap ka, Oo. pumunta ako ng Kuya Arnold Mars. Last Saturday. Oo, may utang din ako sa doon sa anak kay Tev. Teban. Inaanak ko din Teban. yun. Oo. Pero Sabi ko, sa "Sige, Vietnamese Mars, yun na lang." sa Ha? Vietnamese walang discrimination. Ano lang siguro, mararamdaman mo lang na ayaw ka nila kasi nga hindi sila nag-i-Ingles. Paano kayo magkakaroon ng conversation? Mm-mm. Yun, kaya parang feeling ko, talaga yung first year ko dito, talaga iyak lang ako ng iyak. Parang hindi ako bilong dito, ano ba namang bansa to, apakadaming motor. Tapos kakain, dura doon, dura dito. Sa mga pupunta po dito sa Vietnam, normal ho yan. May sisinga, may dudura, may dadahak habang kumakain kayo. Hanggang ngayon, normal ho yan. Lalo sa yan, sa mga older Vietnamese generation. restaurant, oo. Oo, pero yung mga bata-bata, feeling ko, medyo naman na sila, no? Medyo Ngayon, Mars, kaya ko nang refined na. sabihin, sa 17 years, itong generation, kaya ko nang sabihin, may manners na, may sorry na, may thank you na. Oo. Dati Ayun. sa Vietnamese company yung isa na pagtrabahuhan ko dyan. Naglalakad akong ganyan sa office, meron palang Vietnamese sa likod ko, no? Tinulak niya ako. Di ba? Tinulak niya ako kasi gusto niyang mauna. Di ba? Ganun sila. Ano ba naman to? Napakabastos. Oo, ganun sila. Kaya nung araw, sabi ko talaga, hindi ako tatagal dito. Talaga sabi ko, paano ko mabubuhay dito? Si Ed maghapon sa work. Di ba? 9 to 5 si Ed. Tapos ako lang maghapon. Talagang, dyan ko paano talaga. Nagplano po kayo na umuwi na lang, no? Nung mga panahon na yan, sinasabi niyo po na nahihirapan kayo. Nakinig kasi ako sa nanay ko eh. Kahit anong mangyari, dapat magkasama kayo ng partner mo. Kasi maraming pwedeng mangyari. So, nung araw, wala pang Facebook. Hanap-hanap kami ng computer shop. Gawa kami Skype ni Ed. Para lang makakausap po yung mga bata. Kasi umalis ako sa Pilipinas. Ang anak ko, yung inaanak ni Mars, 1 year old. Si Edward, 7 months. So talagang, di ba dapat iniintindi ko yung anak ko. Iniwan ko na sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Kasi nga, sabi ng nanay ko, ang mag-partner dapat magkasama. Kahit Pero anong mangyari. Swerte ka, meron kang support, di ba? Support system Oo. sa Pinas. Sinunod ko naman talaga siya. Kailangan eh. Tapos ilang taon po ulit bago niyo po napasunod din yung mga bata dyan? Siguro 3 years. 3 years. 2012 sila dumating. Pagkadating po ng mga bata, paano naman po yung mga naging adjustment ninyo nun? Ang mga bata ko, buhay naman. Kasi may KFC na nun, tsaka Jollibee. So buhay sila. Wala naman silang issue sa pagkain. Kasi hindi rin ako nagluluto masyado. Kasi palaki ng nanay ko yun. Hindi ko alam kung ano. So tatanungin ko lang nanay ko, kung anong gustong kainin o ano. Niluluto. Kasi marunong naman ako tayo magluto. Ang maganda sa akin, ng mga bata ko, walang discrimination naranasan. Kasi homeschool sila for 6 years. Oh, okay. So, yung program ng School of Tomorrow International School, ang ginagawa, ini-enroll sila sa Pilipinas. Kada uwi namin, kukunin yung mga paces, ako magtuturo. So, ang magandang kinalabasan is, maganda ang childhood ng mga anak ko kasi gusto nilang mag-bike sila. Gusto namin mag-swimming kami. Gusto namin mag-beach kami. Pero bit-bit namin yung paces. So, kung tatanungin mo yung mga anak ko ngayon, walang discrimination. And also, Kasi pagka-schooling, pagka-homeschooling din po, ang ganda rin po na bonding ninyo noon para sa inyo, tsaka dun sa mga bata. Kaya namin pinili yung homeschooling kasi andun kami sa
ang generation na to ngayon ng mga bata, iba eh. Iba. So pag hindi mo na-form yung values formation, mahihirapan kang magkaroon ng connection sa anak mo. Kaya nung nag-homeschool kami, talagang lahat. Tinuro na lahat. From sex to alcohol to lahat. Kami na nagturo niyan. Tikman mo yung yosi, tikman mo yung beer. Yes. Sino magtuturo? Yes. I killed the elephant in the room already. Ako na, kami na. Oo, di ba? So yun, yung sabi mo rin na yung bonding, more than bonding, yung love nilang magkapatid sa isa't isa na ganyan talaga sila. Kasi sila lang eh. At the end of the day, you only have each other pag nawala na kami ni Dada. So yung bonding nila talagang grabe, nasobrahan ata. Tapos, hindi naman sila yung parang, ngayon, alam mo, oo nga, Reg, no? Maganda yung tanong mo. Napaisip ako doon. Oo, yung bond. Tsaka yung mga, yung values, talagang may values. Pero, hindi rin sila nagque-question eh. Ba't sila naka-homeschool? Ba't wala silang classmate? Sabi nila, pag naka-homeschool, ano daw, Mars? Anong tawag doon? Yung nila, anti-social, di ba? Oo. Oo. Hindi. Mop, come here. You say hi. Say hi. Mars, ito yung Vietnamese kong staff. You say hi, oh. Say hi. Hello. What's your name? Anong pangalan? Ngop, ang staff na Vietnamese na marunong na magtagalog. Wow. Marunong na magtagalog. Ayun, tapos along the way, yung mga bata, hinahanapan na namin ng school kasi darating naman talaga yung time na lalabas na sila. Ilalabas na sila. So yun, alam na nila to, ito. Ah? College na sila? Di ba late nga kami, kakaalamyerda namin. So okay lang. Grade 11 and 10. Oo. So sa EDLEX, graduate na si EDLEX ng grade 12 next year. Oo nga, ang dami yung yung nakita kong page mo kasi sabi mo 'di ba, kuha na lang ng picture sa sa Facebook mo. Ang dami yung mga travel, 'di ba? Mars, hindi ko pa pinopost yung iba doon, hindi naman kailangan. Sorry naman. Hindi naman kailangan. Sir. Ayun, tapos ano pa ba? Walang yung mga anak ko nung lumabas sila, marunong na sila eh. Kaya hindi rin sila mabuli. Kasi malalaking tao, tapos marunong sumabay sa tao. Hindi rin walang ganun. At saka ang maganda din po na-preserve nyo yung culture din ng Filipino. No? Kasi kapag iba talaga kapag nanay ng mga bata ang nagturo, tapos lalo na kayo, syempre, ipapasa nyo sa kanila na maging respectful pa rin. Yung na-preserve nyo sa kanila. No? Kasi mahirap dahil nasa ibang bansa po kayo, di ba? Ano Kasi akin na-enjoy ko yung... Ha? Sorry. Ano yung... Sige, Ay, no. Hindi, sa akin kaya ako na-enjoy yung homeschooling kasi hindi ko nga sila nakasama ng 3 years. So yun yung way rin ng pagbawi sa time. Kasi uwi ako, 1 taon na si Edward. Susunod kong uwi, 2 years na si Ednix. Yung mga, anyari. Ay, kung hindi pwede, Ed. Gumawa ka ng paraan, Diyos me. Kaya rin natagalan, yung 3 years na yon inaayos yung Mars, yung permanent resident, temporary resident card. So nung sinecure ni Ed na magkaroon kami ng temporary resident card, sa mga viewers po natin dyan, ang temporary resident card po ay binibigay yan pag nag-work kayo dito ng isang legit na company para po hindi kayo mag-visa run sa Cambodia to Vietnam. Ang company po ang magbibigay ng temporary resident card pag meron kayong work permit. So, kaya rin natagalan kasi inasikaso ng company ni Ed yung work permit, and then after few months, yung TRC, yung temporary resident card. Nung meron na kami noon, na-secure na kami, tsaka kinuha yung mga bata. Yun. May nabanggit si Cheryl. Kailan mo si Cheryl, di ba? Si teacher. Sabi niya, iba na rin ngayon yung sa visa, kailangan doon ka na mag-apply sa country kung saan ka citizen. Hindi na doon nag-i-issue ng visa dyan sa Vietnam? Tama ba? Actually, ngayon, nagkakahirapan ng visa dito kasi after ng lockdown, may mga nag-overstay, may mga nag-blacklist.
Mga So ngayon, nag-TNT na. nahihirapan kaming mag-ayos ng mga visa, mga ganyan. Pero lumuwag ng konti, pwede ka na may 3 months, pwede ka nang maganon, bayad ka, ganyan. Pero yung mga talagang trabaho, yung mga ano talaga yan, yung mga engineer, mga teachers, company yan. Pag matino yung company mo, sila mag-aayos nun, Mars. Mm. Company na. Kasi si Cheryl parang may nabanggit siya na meron yatang namatay na mahal niya sa buhay. Hindi siya makauwi kasi yung visa daw niya hindi pa na madating. Oo, may ganun, Mars. May ganung eksena kasi nga, depende kung ano ang work mo at ano ang kayang gawin sa'yo ng company mo na tulungan ka o ng agent. Depende talaga. Ngayon, Mars, literal pera-pera. Kung gusto mo ng 3 months visa, may pera ka, bayad ka. Bayad ka lang. Ano Mga yung ganun. anong tawag doon? Fixer? Oo, mga fixer. Hindi, agent. Mga agent sila. May mga agency ng visa. Meron dito, yung kaibigan ko may-ari siya ng visa, travel and visa tour, ganyan. Sila. Bayad ka nga. Bayad ka lang. Oo nga, hirap na. Ang dami na kasi yung foreigner na dyan na nag-i-stay. Paano nga pala nag-start yung Alex Bistro mo? Yung Alex Bistro, nagsimula siya February 6. Pero kasi ito ay dating Loricots, Mars. Oo, Loricots Grill. Oo, Loricots. May nakita nga ako nakapost mo dati. Dati itong Loricots Grill, tapos parang pumasok ako dahil gusto ni paring Louie, tulungan ko siyang i-manage kasi hindi niya na mamamanage kasi nakapokus na siya sa balikbayan box. Kasi wala na si Maring Marie, di ba, na mayapa na. So, okay naman. Kaso may mga bagay-bagay na hindi nagkaigi yung mga tao, yung staff, ganyan. So, January, sinabi niya na i-assume ko na. So, in-assume na nung February. Tapos? Kaya naman nasimulan. Syempre, kailangan ko rin palitan yung pangalan kasi nga mababait yung mga tao. So, hindi ko naman kaya. Palitan natin ang pangalan. Hindi, tsaka naman mas cool naman yung Alex Bistro sa Loricots Grill. I love mo talaga ako. That's why I love you. Hindi, totoo lang naman. Di ba, Alex Bistro, di ba, ang astig ng ang astig ng dating. Kesa yung Loricots Grill. Ano lang yun parang naisip ko lang siya isang araw. Sabi ko, ay, gusto ko ng Alex Bistro. Ako na rin nagawa ng design. Sabi ni Ed, ha? Nagawa mo na? Ikaw, nagawa na. Alex Bistro na siya. Pwede mo ba kamang i-tour dyan sa Oo. Sige, teka lang ha. Mapakita ko ito yung lugar. Ang ganda talaga niya. Hindi ko lang alam paano baliktarin yung telepono ko. Ayan, Marso, nakikita mo yan? Yan yung area. Oo. Kasi labas siya. Ayan o. Ano yan? Maraming restaurant sa loob? Para siyang Parang food court? Ganon? Oo, parang food court pero open space. Oo. Tapos, teka lang ha. Ayan na siya. Ayan o. Wow. Wow. Ayan. Ay, may ng Philippines. San Miguel, San San Miguel din. Oo, kasi si San Miguel ang gumawa nun. Tapos, eto na, di ko gaganyan ko na lang. Ayan. Ayan na siya, maliit lang siya. Pero sobrang nice Parang okay lang kasi marami naman table sa labas Oo. Ayun, dark. Mag-ano nga tayo sa chef mo? Mag-hi nga kami. Oo, teka lang. Yan, lalabas na. Pag lumabas ka, Mars, ayan ang itsura niyan. Oo. Nakita ko parang sarap yung pagkain nila Oo. Kaya nga, sayang at kung sana nandiyan pa ako nung nagka-bistro. Ayan na, kaya nga Ayan, Mars, Korean restaurant, Russian restaurant, Vietnamese beer, tapos kebab. Yan, eto siya Saan ba? Ayan Hi! Anong pangalan ng iyong chef? Si Ray. Kakausapin mo naman siya mamaya, ikaw na chumika.
So yun, yan lang siya. Hindi siya malaki. Pero yun nga, dahil bistro naman siya, cozy-cozy lang. Tapos every Tuesday, pag may darts dito, darts. Every Tuesday Ganun. ang darts. Oo, every Tuesday ang laro. Pero depende dito sa bahay, sa ano, ganyan. Tsaka may nakita ako nakapost meron din kayong lechon? Ano Ang yun? lechon, oo, yung lechon, every first Saturday of the month. Mm. Hindi, Every may first. order ng isang buo na ano. Ang tawag mo sa... Birthday niya kasi, nag-order siya. Oo. Sabi ko, sarap naman. Ang gumagawa nun, Cebuano. Ay, wow. Pero yung chef mo, paano mo siya Pampanga. nakilala? Oh, masarap magluto ng Pinoy din Pampanga. pala. Oo. Paano mo na, dati sa Loricots Grill siyang chef? Dati siya doon. So, dalawa lang yung kinuha ko, yung Vietnamese tsaka siya. Sila lang yung di mabait, kaya ako kinuha. Okay. Alam mo na yan. Grabe talaga. Ganon ang kwento. Pero at least naging positive yung ano sa'yo, yung nangyari sa'yo. Oo, pero grill. yung ano, oo, Mars, yung journey talaga, kung kaya ko lang ikwento dito kasi hindi pwede. Ang hirap talaga yung stress, yung kasi kapwa mo Pilipino yung involved. So yun ang medyo talagang pero syempre, tuloy lang ang buhay, andyan ka na nasimulan mo na yan laban ko na. And then, eventually, sana mag-work, sana kumita ng konti, kahit konti. Kung hindi talaga, edi wala akong magagawa. Sara na kung hindi na kaya, di ba? Kaya yan. Oo, Diyos ko, nilalaban ko kay Ed. Kaya. Nilalaban ko talaga. Marami naman din Pinoy dyan na susuporta. Paano, yung sapi nga pala, maano to. Sabi may isang Pinoy akong naka-chat. Sabi niya, iba na raw ang Filipino community dyan, lalo yung sapi sa mga Pinoy. Totoo ba? Na parang yung mga hindi na baguhan siya, parang kasi nung panahon natin, sobrang close. Yung sobrang ang kalma lang. Ang kalma lang. Pag may event, pupunta. Pag nagkita-kita, okay, ganyan. Pag may party, okay. Ngayon kasi nagkaroon ng division. Bakit? Mababait nga kasi. Mga bago daw? Tama ba? Mga baguhan? Kung sino pa yung mga sila pa yung mga Pero kasi, siguro, iba kasi nagagawa ng pag yung pride. Iba kasi may nabanggit na yung mga bagong dating, kung tama ba, kung umasta raw, akala mo raw sila yung mga datihan dyan. Tapos may mga away-away daw sa mga chat, mga post, hindi ko alam kung ano. Yes. Nakakalungkot naman na kapwa Pilipina, parang Kasi pag nasa abroad ka, wala namang, ang kompetisyon ng trabaho, ng negosyo, may intindihan natin yan. Pero, pagka dinali ka, siniraan ka, chinismis ka, inaway ka ng kapwa mo, kapwa Pilipino mo ang papatay sa'yo sa abroad. Emotionally, mentally. Kasi, ganun Nagro-root po ba yan dahil sa inggit? Ganyan po? Ako ang tingin ko lagi inggit ang sinisimulan. Kasi yung inggit, susunod dyan, revenge. Pag revenge, ayan na. Tsaka di ba may parang crab mentality daw ang Oo. Pinoy. Lagi naman ganun Sama-sama tayo sa baba, walang aangat. Sige, ganon. Nakakalungkot. Ako, sabi ko nga, sa 17 years, I've seen a lot of story na talagang mapapaganyan ka na lang. Tapos papagbabalikan ka, ikaw pa si chismis, ikaw pa gagantin, ikaw gaganon. Sige, ako na, oo. Ganon. Tapos ang natutunan ko lang, huwag mo na lang patulan. Huwag mo na lang pansinin, nakakapagsalita ka lang, nakakaisa, nakakabisi to, ganyan. Pero yung pag dinedma mo siya, pag dinedma mo sila, kating-kati sila ngayon kasi hindi ka nagre-react Ako yun yung ginagawa ko ngayon, di na lang ako nagre-react. Okay, sige, okay, okay. So, kating-kati sila ngayon, bahala kayo. Sayang yung time po na sana ginagugol nyo na lang sa diba, sa pagpapalago pa ng negosyo kaysa dun sa mga negative energy.
Kaya tama Tsaka po yung hindi ginagawa. oo, dedma ako. Kasi dati patola ako eh. Pero hindi ako nangaaway. Yung talagang nilarekta ko yung tao na, hoy, ba't ka ganyan, ganyan. Pero ngayon, ang natutunan ko, hanggat kaya mong palagpasin mo na lang. Kasi at the end of the day, lalabas naman ang totoo eh. Ginawa ko ba yon? Sinabi ko ba yon? At the end of the day, lalabas ang totoo. Alam mo, Mars, awa ng Diyos, ngayon, dahan-dahan, yung naranasan ko, nung nag-join ako sa Law Records ng August 11, 2023, last year, di ba? August ako nag-join eh. Yung naranasan ko ng August, napakagaling lang ni Lord. Pagpasok ng February, dahan-dahang pinapakita ni Lord yung totoo. So, dun ako talaga. Laging lalabas ang totoo. Wala naman akong ginawang masama eh. Wala naman akong ano. So, lalabas lagi ang totoo. Kaya ngayon, wala akong time para dyan. Bahala kayo. Punta kayo dito, kain kayo, chika kayo, alis, bye, thank you, next. Wag na ano, wag na. Ganon. Ganun, ewan ko ba, ba't nga may ganyang nasa kultura yata ng Pilipino yun? Pero alam mo, Mars, yung crab mentality talagang nandiyan dahil gusto sama-sama sa baba, walang tataas. Ba't ganon? Naiinggit, Yung oo. totoo. Oo, Ganun eh. meron akong experience dati na ganyan. Tapos ang naobserbahan ko, yung ibang lahi, kunyari Korean or Japanese, sinusuportahan nila yung kalahi nila. Kunyari, Full blast. may supplier na kalahi nila, doon sila pupunta. Parang automatic yon. Pero pag sa Pinoy, meron ako dating may kliyente kami dati sa China nung nandun pa ako. Pinoy. Parang bang term? Parang nagmamataas sila. Yung dapat suportahan nila ako dahil Pinoy ako, tapos supplier naman na matino yung company namin. Hindi, parang parang kailangan mong ligawan, kailangan mong magmakaawa na ganun. Ewan ko ba? Ba't ganun? Anyways. Ganun po talaga. Hello, Betty. Pilipino eh. Tapos kunyari, diba, may restaurant na Pinoy. Hindi niya trip yun. Hindi siya pupunta doon. Doon siya sa kabilang restaurant pupunta. Doon siya magpapadeliver. Tapos, pag may nasabi doon, may narinig siya, kala mo di ako pupunta ulit dyan. Yan, mga ganon. Actually, kaya nga ngayon, ang menu ko may may mga pang foreigner na eh. Hindi ka pupain ng Pilipino lang. Kahit na Filipino restaurant ako, no. Kasi nga, ayaw ka nilang supportahan. Kasi nga, si Alex, na walang trabaho for 20 years, biglang nagka-restaurant. Sino nga naman matutuwa nun, Mars? Siyempre, hindi sila matutuwa sa akin. Dapat sama-sama kami, walang ginagawa sa buhay, tambay-tambay, inom-inom lang. Pare-pares tayo, hindi ubra. Hindi pwede yun. Diba? Diba? Kaya pala may carbonara ka na. Yeah, I have carbonara, I have fish and chips, I have Black Angus burger, snacks naman, nachos, bolognese, siomai. Kasi, antayin ko lang yung Pilipino. Maraming ang visit sa akin. Talaga no, ate, kunwari mag-startup ka ng business, yung ibang tao, yung talagang tutulong sa'yo, yung within the circle mo, parang hindi ko alam kung innate ba talaga sa atin na kapag may isa na makakilala mo na, na umaangat, para kang ayaw masasapawan, parang ganon. Parang, Mismo. Mismo mo yan, yes. Mga ewan ko bakit. Kunwari, parang, kunwari, meron kang na sa kanya na magandang balita, parang, yung may mga micro expression daw sa natin sa mga kausap natin na dapat makita natin na, kunwari, meron tayong kausap na sinabihan mo ng magandang balita, alam mo ba, nagkaroon ako ng restaurant. Meron yung micro expression na sa simula, tapos bigla na lang nilang sasabihin na, oh talaga, oh I'm happy for you, ganyan, 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 ganyan. Pero deep inside, parang meron daw silang something na pero kapag ka daw sinabi mo na nalugi na yung negosyo, para sila, kawawa ka na. Pero parang deep inside, yes, saya nila. Parang ganon. Parang ganon daw. Yun, i-watch out daw natin yun sa mga tao. Kasi nga, yung mga tao na yun, very, delikado. Delikado sila. Actually,
tama yung sinabi mo, sobrang mismo. Pero alam mo ngayon, simula nung nagka-restaurant ako, dito ko nakita kung sino yung para sa akin ng mga kaibigan ko. Mm. Dati, lahat. Pero nung nagka-restaurant ako, ay, Nakita Okay. yung totoong kulay, lumabas na. Sino talaga yung sumusuporta sa ano. Kasi hindi naman lang din sa pagbili ang ano for me kasi 'di ba may maliit tayong business. Hindi lang naman sa pagbili ang support na pwede mo ipakita. Kung wala kang pambili or parang wala kang ano, tell something about them na maganda, 'di ba? Uy, ang ganda. O i-refer mo sila. I-like and share mo yung mga post nila, 'di ba? Or pag may nakita kang something na ano, bakit hindi niyo i-try dun sa ganon? Yung ganyan, 'di ba? Sa mga ganon, sa nakita ko mga nga, pag ako nag-post, kunyari, nag-story lang ako, di ba Mars, nag-tet holiday dito? Oo. Pagka-tet, Lunar New Year. Tet oo, holiday. nag-post lang ako, kung nakita mo yun, in-story ko yun, yung sapatos, Ay, basta may ano? sapatos ako, Oh. basta sapatos, in-story ko, 200 views in span of few hours. Nag-post ako ng buffet ko every Saturday, 3 lang nag-like. Sige, imagine niyo yon. Imagine niyo na lang. Sapatos, in story, 200 something views. Buffet ko, video, pagkain yon, sa resto ko yon, buffet every Saturday yan, 3 likes, 4 likes. Wala raw silang pambili. Kaya natatakam na lang sila sa post mo. Kaya Okay lang dyan yun, ko talaga nakita eh. Baka ang nangyayari po sa inyo is parang slingshot, yung parang arrow, yung hinihila kayo pa ganyan. Pero kapag kasinot kayo, to the moon yan. Oo. Oo. Kaya nga ano eh, kaya yung sinasabi ko kanina, ilan na lang yung natira na akin. The rest, Let's go bye. na. Katulad ng sinasabi niyo, Ganon. baka good riddance nga din yun. Diba? Good riddance. Grabing ano lang. Basta, pero dahan-dahan, si Lord naman yan. So may mga pinapadala ngayon si Lord na mga bago na customer, na magugulat ka na lang, every week nandyan sila, grupo sila, nga ganon. So kahit pa paano, may mga days naman na, lalo na tong area, karamihan dito pag Monday, sarado kasi patay na araw. Sarado rin kami ng Monday. Pahinga. Tapos Tuesday, minsan wala talaga. Okay lang. The next day, biglang 10 sila. Mga ganon. Dahan-dahan. So sabi ko nga, siguro malaking bagay na pinalitan ko rin yung pangalan kasi at least ano man ang mangyari, akin na siya eh. Kung may i-blame, akin na siya. Kasi kung nakadikit pa rin ako dun sa pangalan ng Lorecots, ang dami nang nangyari eh. Tsaka hindi talaga Parang maganda yung pangalan ng Lorecots. Ano ba yun? Walang ano eh, hindi walang kadating-dating. Ganun talaga. Kaya yun lang din. Pero yun yung mga experience ko sa ilang buwan. Ilan na? 7, 8. Grabe yun. Pero yun nga, pag ikaw may ganito na talaga, yun, yung sabi mo kanina, yung hindi man lang sila, ay talaga may negosyo ka, I'm so happy for you. Pero pag sa loob-loob nila, ba yan, wala naman yung trabaho dati, ba't ngayon nagka-restaurant na? May laging ganun. Oo. Marami. Pero I'm sure naman meron talaga din Marami kahit mga ilan na sincere. Diba? Pero siguro mga 3 lang yun din. Joke lang. Oo, mga ganun. Hindi natin ipapipray na lumapit yung mga tamang tao sa atin, sa way na. Ako ang prayer ko lang everyday. Basta kung sino papadala ni Lord, makita lang nila yung place, matikman yung pagkain, makausap nila ako kahit papano. Baka hindi natin alam, yung kausap ko, which is nangyayari sa Mars. Alam mo, lahat nung pumupunta dito, pag nakakausap ako, tapos biglang nag-open up, tapos syempre, kaya alam mo naman ako, may mga experience din naman sa buhay na ay ate, salamat nakapunta ako dito, malaking tulong na may napagkwentuhan ako, ganyan. Siguro okay lang kung ganun ang magiging venue ng restaurant ko, napupunta dito, may pa-counseling na pala ako, okay lang. Okay lang. Wala tayong pag-uusapan. Tsaka masarap na yan pag may kwentuhan, mas masarap ang kain, mas mapaparami sila ng order. And saan ka makakakita na yung owner mismo lumalabas at nakikipagkwentuhan, di ba?
Saka siya yung Dahil nagsiserve, naghuhugas din correct. ako, nagkaka-share din ako, Oo, nagsiserve. Very ako. hands-on, Nagsiserve very din siya ng hands-on. pagkain, no? Nag-serve ako, nagliligpit ako dito, naghuhugas ako. All around tayo dito, tatlo lang kami. Ano nga bang sabihin mo nga Mars yung, ang tawag dito, yung store hours nyo, business hours. Sa Weekday. ngayon kasi dahil nga matumal, katatapos lang ng TET, open kami Tuesday, Wednesday, Thursday, 2 p.m. to 11 p.m. Friday, Saturday, Sunday, 11 a.m. to 10 p.m. Ayan. Yan po ang oras. Kita mo naman. Ano nyo dyan? Anong specialty nyo, Mars? Crispy pata, Mm, kahit mga puti kinakain nila. ang sarap. Crispy pata, yung Tapos may yung sawsawan ng dinakdakan at saka sisig, bestseller. Lagi yan, crispy pata, dinakdakan, sisig, dinuguan, pakbet. Anong dinakdakan? Ano yun? Parang Para sa sisig, Parang sisig. puti. din. Oo. Pero pag ganun yung cut, hindi maliliit. Ano rin yun? Baboy din? Pork? Pork. Anong pinagkaiba niya sa Pampulutan sisig? din, pampulutan. May mayonnaise siya na, ang coating, yun. Yun lang. Oh. Sa pulutan yun. Pulutan. Yung iba, inuulam nila, na-enjoy nila. Hindi ko alam. Hindi pa yata nakatikim ng dinakda. Mga ganon. Crispy pata. Ano naman po yung mga future plans ninyo po? Sa pamilya, sa mga bata, dyan din po sa business Sa ninyo? business. Mm-mm. Sa akin yung business siguro, definitely wala tayong ganap na bonggang-bongga. Pero sa future, sana magandang pwesto, maayos, Makapag-brand. para yung cozy, kasi ngayon maliit pa eh, ganun talaga. So, yun, sa negosyo. Tsaka yung, this time, mas gusto kong i-cater yung hindi lang Pilipino. Kasi wala talaga eh. So, kailangan lalabas ako ng konti para mag-explore. Sa family, hindi pa naman nag-retire si Ed. So, dito muna kami. Dito muna sa Vietnam. May plano bang uuwi ng Pinas? Umalis. Parang hindi nakikita ni Ed yung sarili niya dun eh. Hindi, ibig sabihin pag nag-retire siya, anong gusto ni Ed? O lilipat ng ibang bansa? Or Depende sa kanya kasi sabi ko kung mag-retire ka, saan mo ba gusto? Gusto niya sa Thailand eh, sa Phuket. sa beach? Sige natin. Mga bata naman, si Edlex, ayaw niya namang mag-school, mag-uni ng uni talaga. So mag-online na lang daw siya. Para kasama pa rin namin siya. Sa bagay, Ganon. marami na ngayong online. Gusto niya eh. Sa akin naman, yung anak ko yung mag-aaral, so ikaw na yan. Diba? Kung anong gusto mo, support lang kita. Namang mag-ano ko sa ikaw mag-aaral eh. Ikaw tatrabaho dyan, mga ganyan. Oy, Ano pa ba? Hindi ko pala natanong yan. May story ba yung mga tattoo mo sa katawan? Parang wala pa yan. may mga, Nandyan ako, no? nakikita Wala ba? akong tattoo. Nakikita ba yung tattoo? Story, may mga story. Ang dami na, no? Madami na ba? Madami na. nga. Madami na pala. Cover na nga yung ganito niyo. Ano mga storya niyan? Sige nga, share mo sa amin. May mga, eto nung, asan ba? Nakikita ba? God is greater than high and lows. Ate, gusto ko yan, yung God is greater than highs and lows. Yes. Ito ay pinatattoo ni Edlex kasi nung nag-valedictorian siya. Sabi niya, Mami, sabihin mo yon, itattoo mo siya kasi maganda. Kasi ang speech niya, meron siyang kinuwang quote ni Nelson Mandela. It all seems impossible until it's done. So pinatattoo niya. Yung iba dyan, may mga pain, may mga memory, story, mga ganyan. So, si Edlex, bawal siyang magtato. Kaya sabi lang niya, Mami, ikaw na magpatato sa katawan.
Mars, alam mo ba? Sabi ko, kung alam ko lang na ipapatattoo mo yan, dati ko sa'yo na lang kasi last September nagpatattoo na siya. Pag 18 niya, may tattoo na siya dito. Ay, gano'n? Surprise ba sa inyo? Surprise! Oh, di ba? Sabi niya, Mami, magpapatattoo ako. Call your artist. Ito, why? I have this design eh. Okay. Oh, tattoo din. Si Edward din, meron din sa likod. Maliit lang naman, mga ganyan lang. Syempre, Ito, okay. tinitimpla pa nila yung yung reaction mo eh. Kaya maliit pa lang, saka sa likod pa lang. Hintay ka lang. Diyos ko, nung nagpatattoo, holding hands pa. Holding hands sila magkapatid. Close Ang na cool niyo close, naman ah. po. Ano ba yung Mars. Oh. Ay, no, sorry. No. Go. Hindi, yung meron kang post na parang may competition. Anong sport ba yun na may medal kayo? Ano ba yung sinalihan mo? Na may medal kayo, meron ka sinalihan. Parang group kayo ng mga babae. kasali kasi ako dati sa Australian Football League dito. Oh, wow. Dalawa lang kaming Pilipina. The rest, iba-ibang lahi, Vietnamese. So, yun, para siyang rugby, kung alam mo yung rugby, pinsan nun, mga ganon. Kasi hindi ganon kalaki yung bola, ganito lang bola nun eh. Tapos nagbibiyahe kami. Pero walang bayad yun, Mars, for the love of the game. Pero may mga sponsoran kami, ganito, ganyan. Nag-champion kami, first ever ng women's team, kasi may lalaking team din yun, sa Malaysia. Tapos bago mag-lockdown, nakapaglaro pa ako sa Hong Kong. Eh, grabe ah. Ano yun? Sponsor lahat ng mga mga travel and Yung hotel sa amin, eroplano sa amin, pero yung iba, may mga sponsor. Ine-sponsoran nila. Maganda, masaya, na-enjoy ko yun. Pero yung, syempre may biyahe, may gastos, pero masaya. Ngayon kasi, kaya hindi na ako tumali, yung original team, nagsiuwian. Pagkatapos ng lockdown, nagsiuwian, umuwi Australia, Canada, Ireland, lahat. Kaya hindi na ako sumali. Grabe, ang dami mo nang ganap sa buhay ah. Kausapin mo na yung kuko, naiihina ako. Ay, before po namin makausap yung cook ninyo, baka meron naman kausapin kayong ako advice. yung konti kasi naiihi ako eh. Sige. Bigyan mo na po kayo ng advice Sa mga para sa viewers mga po natin, iihi lang po sandali. Babalik siya. Babalik po ako. Ray, ikaw na Ray. Dali na, naiihi na. Dali. Hindi, huwag mong gagalawin, matutumba. Yeah. Hindi. Lumapit ka lang, kwentuhan lang yun. Pag di mo narinig, lapit ka lang. Hello po. Hi. Good evening po. Hi. Basta po. Ako si Sarah, tapos siya si Reg. Hello po. Dahil Ako pala si Ray po, Reynaldo po. Reynaldo. Ikaw pala Yes po, si Ray. chef dyan sa sa Alex Bistro. Alex, yes po, yes. Balita namin, meron ka daw pinaplat na aagawin mo daw yung restaurant ni Hoy. Madam Ann. Medyo ka. Hindi po. Hindi po. Ano ka daw? Taga Pampanga ka daw? Yes po. Ano po? Saan sa Sorry po. Pampanga? Sa Tarlac po ako, Tarlac po. At Tarlac. Sa Pampanga na ba? Opo. Malapit po kami sa SM Tarlac. Tarlac. Saka sobrang pagka-tarlac nun ate, dalawang inuulit. Sa sobrang pagka-tarlac, inuulit na. Tarlac. Sobrang tarlac. Gano'n ka nakatagal dyan sa Vietnam? 5 years na po. 5 years na po. So dati ka dun sa dun sa Loricot. Sa Loricots po. Yes po. Dati po. May nabanggit si Alex na meron kang page. Tama ba? May Yes po, meron po. ka? Meron po akong page, yes po. Batang Pochem po sa page ko sa Facebook po. Anong spelling ng Pochem? Baliktad lang po yung Chempo. Parang Chempo, yung puro ka lang po. Pag po, kunwari po, pag may pagkain, lagi kang nandyan, parang Chempo. Puro ka, Chempo, binaglad ko lang po, kaya po Chempo yung meaning. So, P-O... Timing, parang ganon. Oo, yung timing. Hindi, yung spelling sana, Pochem. Ayun ba yung P-O-C-H-E-M? Tama ba? Yes po.
Ano Batang daw po spelling? Batang Pochem. Yeah po, Batang Pochem po. Teka Batang lang. Pochem TV po siya. Yun po yung ano ko. Page ko sa Facebook. YouTube ba to? Yes po. Sa Facebook po, Facebook. Hindi, Batang Pochem TV. Yes po, wait, check ko lang po. Ganito ba? Yes po, yes po. Tama po. Ayan, ayan yung kanyang page. Batang okay. Pochem TV. Ayan ate, na-block ko na siya. Charot! Hindi, joke lang. Salamat po. Maraming po salamat sa ayan po yung Batang Pochem natin. Baka pwede pong pakilike at share na lang po yung mga video natin. Maraming po salamat. Ayan. Tapos yung Alex Bistro, meron din silang Facebook page. I-follow din po natin. I-like. Yes po, yan. Alex Bistro din po. Meron po din po siyang page. Mga Ito video yung niya ano, na no? nagluluto, no? At nagsiserve. Oo, nagluluto. Tsaka very ano ka, yung very jolly pagka nag-ano. Yeah. Ano lang po, kailangan po kasi maging masaya sa trabaho para po yung niluluto. Ano po, masarap din po, wala pong problema. Kasi po, kailangan ganado po sa trabaho eh. Pag nasa ibang bansa po talaga, kailangan yung magsikap po talaga, mag-ipon para sa future. Siyempre, darating yung araw. May pangarap din po kasi ako, gusto ko din po magkaroon ng sariling restaurant eh, pag-uwi ko ng Pilipinas. Oo naman. Tsaka ano, parang very grateful, parang you have grateful heart. Kasi may nakita ko na ano mo, yung sa parang vlog, pinost mo na video. Parang ano lang, no, ang saya mo lang, tapos parang nagtitempo ka lang sa ano, sa panibagong araw. So yun Opo, po, yes po. Chill lang po. Oo, chill. Salamat po. Anong mga Kamusta specialty mo naman dyan? po si... Ay, sige ate. Di ba? Anong Po? mga specialty mo dyan sa ano? Ang special menu po namin dito, crispy pata, kari-kari bagnet, spaghetti bolognese, beef nachos, tsaka po, meron din po kaming siomai, fish and chips, chicken carbonara, tsaka po Australian beef nachos, yan po yung mga ano namin. Australian beef, po pala, burger. Sorry po. Burger, wow. Tapos, dinuguan din po, yan, sisig, binakdakan, minudo, halos po yan, mabili po, pinakbet. Mga foreigner din po yung mga nag-order, tsaka mga Vietnamese. Halos po karamihan sa kanila pag nakita po nila yung planning crispy pata po namin dito. Pag dinadaanan po ng mga foreigner, mapapa-order po talaga sila. No naman. Yes po. Saka may nakita ko meron kang sinervan na buong lechon. Tama ba? Opo, tuwing meron po kaming first po ng month po. Meron po kaming lechon. Buffet po yun, Hindi Anli. nagluluto nun. Kayo nagluluto ng lechon? Ay, hindi po, lechon Cebu po yun, dinideliver po dito yun. Tapos, pero Philippine po din yung nagluto ng Pilipino dito. Lechon Cebu po siya. May nabanggit ka kanina na buffet. Anong buffet? Everyday ba may buffet dyan o may araw lang na ano? Ano po, tuwing Sabado po, may buffet po kami dito. Pag minsan po, meron, hindi po siya buffet. Anli lug, anli pares, anli mami, anli lugaw po, mga ganun po. Mga pa-anli po namin tuwing Sabado. Pag minsan po, Friday, ginaganap yun. Tapos Sabado, may anli po ulit kami ng anli food, mga Philippine, puro po pagkain ng Pilipino. Buffet po, buffet. Kung kamustang boss si Alex? Kamusta ang boss? Si Miss Okay po. Okay naman po, mabait. Pag una niyo po siyang mapapansin, parang Pero pag nakausap niyo na po siya, mabait po siya na tao. Kaya po din nagtagal ako kasi mabait po siya na boss talaga. Oo. Maganda ang personality ni Miss Alex, no ate? Parang ganda ng vibes. Ano lang siya, very, sabi mo nga, chill. chill lang. Dati kaming magkasama dyan. Galing po pala kayo dito. Oo, dati. 2005 to 7, tapos 2008 to 10. Yan. Doon kami nagkakilala. Sila ni Ed. Ayun lang. Ano ba, kamusta ba ang business dyan ngayon? Marami bang Po? may mga customer or medyo matumal ngayong araw?
ano po, pag po kasi linggo, pag minsan marami po, pag minsan wala po talaga kasi pahinga na po, kailangan magtrabaho ulit po bukas Monday. Pero pag Friday, Sabado, yan po marami po talaga dito. Kahit po yung araw ng pag may darts dito, marami din po, maraming customer pag Martes yan. Mga Pinoy or mostly foreigner ang ano po? Halo-halo po, meron pong Pinoy, may mga foreigner po, yan mga ganyan. Ang dami nag-shoutout iba po, Mate, oh. Ano yun? Naglalag ka, Reg? Ano sabi mo, Reg? Yes po, sorry po. Paano naglalag nga eh. Reg, ano Parang sabi ang mo? dami nagpapa-shoutout sa kanya. Shoutout po. Ano natin? Ang dami nagpapa-shoutout sa kanya. Naglag ba ako? Kanina, oo. Magano nga tayo? Sino si Marilu? Oo nga, magbasa nga tayo ng habang nandito si Batang Pochem TV. Basa tayo ng mga, wala pa si Yalong? Madiman? Madiman. Hello po, Tita Marilu Yalong. Hello po. Shoutout po, Tita. Hello po. Salamat po sa panonood. Maricel. Salamat po, ma. Mama ko po, si mama ko. Hello po nanay. Kapogi ng anak ko, artista na. Rose Paras. Hi Rose. Mga nandiyan ba sila sa Vietnam? Sina Rose? Opo, nandito po din sila sa Vietnam. Yung Yan po mama ko. Nandito din po. Nandito din po. Nasa bahay po. Pati po si ate ko dito po. Walking Ate, distance lang daw yung isang friend ko na nag-work dyan ngayon. Walking distance from Alex Bistro. Uy, sabihin mo may manood. Pumunta sila sa Alex Bistro, kain sila At doon. kumain. Tama ate. Pag si Reg nagpatato, bugbog abutin sa akin yan. Ano yan, nanay ni Reg, tita ko. Ay, tita, pati si Mad, baka bubugbugin niya rin si Reg pag nagpatato ito. Pwede naman daw ako magpatato. Huwag na lang daw ako magpakita sa kanila. Ayan. Ang dami palang nagko-comment, ate. Good morning, good afternoon, good evening all over the world. Hello po. Hello po. Ay, Miss Maricel Yalong. Hope, peace. Aloha, Alex. Hello. Hello Good po evening mga po sa inyo viewers. lahat. Saan po Saan daw ang location? District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam. Opo. Sige, Mark, punta ka doon. Punta ka, Mark. Take out ka, pag-take out mo Si kami. Mark ate yung sabi ko mukha mo si Antoinette Tos. Yung favorite mong viewer. Feeling ko lasing lang siya nung araw na yun. Ano pa tong Ang ganda talaga si Kayante. Good evening po. Hello. Sis Alma. Bakit si nanay yung dito? Maraming salamat sa mga viewers natin. Sumagot naman sumagot naman si tita. Baka mamaya ate dito na mag-usap yan. Kamusta nga pala yung anak mo na nasa? Ito pala yung kapatid ko, Xin Chao. Anong pa yan? Yung Xin Chao parang hello. Ciao Bulto. Ano nga ba yung ano yung ala. Ginakalawang na yung, alam ko lang yung Xin Chao kasi parang yun. Hi, parang hello, ganun. Napaisip pa tuloy tayo ni Kuya Pat. Pwede ba pwede Kuya Pat may translation. Invite mo uli sila, Ray, sa iyong Facebook page. Maraming po salamat sa mga viewers natin dyan. Baka pwede po kayong mag-like at share at subscribe sa Batang Pochem natin. Maraming pong salamat. Batang Pochem. Salamat din po sa mga supporta ninyo. Salamat po. Meron ka bang mga upcoming
ano yung idadagdag sa menu? Yes po, meron po akong paparating na malapit na po na ipapalabas ko na po yung ribs po na menu ko sa grilled ribs po. Wow. Kaya, ano ko na lang po, ayusin ko muna po bago ko po siya talaga. Sa Pero, next week po, yan. Kapag may menu po, sino po ba ang tawag dito? Sino ang nagde-decision? Si Ma'am Alex po ba o kayo o collaborative work ito? Ako po yung sasabihin ko lang po kung anong bibilin tapos ako na po yung mag-ayos ng timpla. Ako na po yung mag-prepare ng lulutuin ko po. Ipapa-approve yun malamang kay kay Alex. No, i-approve ni Alex. Paano taste test? Sorry po, sorry po, maingay lang po. Pagka ginawa mo na yung bago mong menu. dish, tapos papatikim mo kay Alex kung approve. Opo, titikman po nila. Tapos tapos may mga darating po siya mga kaibigan na mag-order na titikman po. Tapos pag pasado po sa kanila, siyempre, happy naman po ako. Unang tikim po nila talagang okay naman po. Hindi ko na po kailangan na ulitin ko pa yung ginawa kong sauce niya para sa na po, yung unang gawa ko, talagang yun na po yung parang ginalingan na po, yun na po pa. Parang wala nang pinapabago. Opo, wala na po. Pero po ako may gusto pa akong baguhin ng konti para sa akin. May kulang pa pero sa kanila okay na daw po masarap na pati po yung mga kumain. Pero po sa akin sabi ko parang may kulang pa ng konti Pero po sa kanila okay na yun. Kaya yun na po, sinunod ko na lang po yung ko na yan. Yung idea ko na paggawa ng recipe po. Kanina mo naman na yung galing mo sa luto, sa nanay mo ba, sa tatay? Si papa ko din po kasi nagluluto po kasi siya tuwing nagluluto yun, lagi po niya akong kasama sa kusina. Tinitingnan ko ng luto niya. Hanggang po nag-apply po ako dito ng assistant cook. Tapos siyempre, yun po, marami na po akong mga natutunan. May Australian food, mga iba't ibang lahi na din po yung mga alam po na lutuin po. Yes po. Andyan din ang papa mo, ang tatay mo? Wala po, nasa Pilipinas po. Nasa Pilipinas. So si nanay mo lang nandyan? Opo, si mama ko po nandun. Okay naman ang okay naman ng ni nanay sa adjustment dyan sa buhay? Opo, okay naman po. Opo, binabantayan niya po yung anak ni ate ko sa dito po. Oo. Opo. Tapos na bang si Madam Alex? Oo. Opo, tapos na po. Tapos na po. Asa na siya? Uy, salamat ulit. Thank you. Maraming salamat po pati sa viewers natin. Thank you po. Ingat po kayo palagi. Salamat po. Galingan mo palalo. Salamat. Galingan mo palalo dyan sa work mo. Bye po ulit. Thank you. I'll transfer na lang. May sale pa yata. Thank you, James. Thank you. Hello. Kamusta naman ang pag-ihi mo? Na joke lang. Hindi, chumika ako kasi may customer. Ayun. Chinika ko yung customer. So, paano naman kakain tayo? Prepare mo lang. Mamaya. Ano na pag-usapan niya? Kinamusta lang namin kung kamusta ka bilang boss, ganyan, okay naman. Hindi ka na Cheers, Mars. Sorbuhin. Oy, ano yan? Cheers. Sunlight. Paano ba? Cheers. Ay, coffee. Ay, ang ganda ng mug. Paano ka namin bibigyan yan? Kasi wala sa Pilipinas lang na shipping address. Kung merong kilala ka na uuwi ng Pinas, doon namin ipapadala yung mug para makarating sa'yo sa Vietnam. Meron ba? May kakilala kang uuwi? Hindi, uuwi ako ng July. Ayun naman pala. Ayun. After 6 years, uuwi ako. Kasi 6 years ako hindi nakauwi. Kasi nga nabutan akong lockdown. Lahat kayo o ikaw lang? Kaming mga bata. Hindi pwede magsabay si Ed. Pala sa work niya, no? Hindi siya pwede. Di ba padala namin sa July yung mga coffee mug? Taga saan ba si ate? Si ate ano ba to, Reg? Si Reg? Sa Malolos po. Malolos. Gano'n na lang. Oo. Tapo. Saan ka ba sa Malay mo makita tayo, Reg. Pwede po, pwede. Saan ba kayo sa Pinas nga? Anong Manila? Wala na Mars.
parents ko na lang sa Masbate. So doon ako uwi. Masbate. Probinsya, oo, doon na. Pag umuwi, Manila, kitain ko lang yung dalawa kong kapatid, tas punta na ng Masbate. May dalawa akong kapatid, di ba? Yung babae tsaka lalaki, nasa Antipolo yung babae, may anak na rin. Tapos, Caloocan si Alan. O kung uuwi, dadalaw ka sa kanila, di sa kanila na lang namin papadala yung coffee mo. Oh, sige. Dati Caloocan. ako taga-Caloocan. O so, hindi ka na namin masyadong iistorbohin. Ang huling tanong na lang namin, any advice sa mga viewers na gustong mamasyal o manirahan sa Vietnam or gusto magnegosyo o gusto kung ano man ang gawin sa buhay, may any advice? Ang advice ko lang, kung magtutur kayo, huwag kayong masyadong mag-expect sa mga nag-google ninyo. Ang i-google nyo lang, paano pumunta ng Vietnam, basta ako sinasabi ko pagkain, kung kayo ay mag-explore ng pagkain, masarap naman ang pagkain ng Vietnam, in fairness naman. Pero kung maarte ka, kung mapili ka, kung mahilig kayo sa gulay, ay welcome to the club. Pero kung medyo picky, medyo adjust, malaking adjust. Sa mga tourist. Sa tourist, may enjoy nyo Vietnam, pero ang Saigon, wala masyadong magagawa. Mag-north kayo or mag-south. Yun. Sa tourist. Ang tao naman dito, hindi naman sila yung mga, kasi wala pa akong experience dito na nanakawan ako, nahablutan ako, or walang, yung mga, basta walang ganon. Yung mga tutukutsilyo, walang ganon. Okay naman. So, state ang Saigon, ang Vietnam, pagka mag-tour ka. Pero dagdag ko lang, Mars, no? Kasi nung nandyan pa ako, so galing ako nun, di ba, after office na tutor ako. So, nasa bus ako nun, galing ako dun sa estudyante. Merong isang pamilya na mga tourist, mga puti. Nasa tapat pa ng simbahan. Kitang-kita ko na may naka-single na motor. Hinablot niya yung bag nung nanay. So yung nanay... nung araw, Mars. Oo, may mga ganun talaga. Dahil sa sobrang hablot na ganyan, as in napaupo siya sa kalsada. Tapos walang tumulong, parang walang nangyari. Yes, ayan. Ito pala yan sa mga viewers, mga pupunta dito. Pag kayo nakita nyo na may na-aksidente, huwag kayong gagalaw. May nabangga, may na-disgrasya, kung ano, wala kayong gagawin. Tuloy ang lakad. Kasi, bawal tumulong. Bakit? Baka madamay? Hanggang ngayon, kahit mga lokal, pagka may away-away, bala kayo dyan, ganon. Pero ngayon, iba na Mars, kasi naghigpit sila eh. Merong huli, parang nanghablot daw. Binilad dun sa arawan. Nakahubad. Tapos may nakapaskel. Magnanakaw ako. Ganon. Lokal yan? Oo, kaya lokal, hinihigpitan talaga nila. Tumahimik naman Tapos kung magnenegosyo, syempre kailangan, alam nyo yung market na ininegosyo ninyo. Alam nyo kung anong gagawin nyo. Tapos dapat may partner na lokal. And then eventually, itatransfer naman yun sa pangalan mo in a legal way. Oo, medyo mahirap daw nga dyan. Medyo mahirap Oo, mahirap yung negosyo. Pero kung tour at tour, walang problema. Ang Saigon naman, very Pilipinas, iba lang ang pagkain. Syempre, iba rin yung culture nila. Wala namang, ako ngayon, okay na ako sa Vietnam dati, ayoko talaga dito eh. Kasi nga, hindi ko naiintindihan yung salita, ang hirap ang aralin. So kung magtutur ka dito, huwag ka mag-expect na English dito. Pagkain, mag-explore ka kung gusto mo. Tourism, maganda tourism nila Mars, pero ang Ho Chi Minh kasi stopover lang siya. Pumupunta ng Dalat, ng Danang, Hanoi, Sapa, Halong Bay, yon. Wala kasing mapapasyalan talaga dyan sa ang Saigon kasi, Saigon parang BGC, dami building, dami ganun lang. Pero syempre may mga na rin, ang napansin ko ngayon, yung walking street nila, talagang sumasabay na Mars yung Boy Ben. Sumasabay na sa mga puti, may mga na rin talaga. Andun lahat ng puti. So may enjoy nyo rin pag pumunta kayo ng Vietnam.
Oo. Ang ano, siguro maganda ring advice sa mga magto-tourist, magsuot kayo ng ano, ng body bag, sling bag. Yung Yeah, oo. nakadikit sa katawan niyo. Wag Oo. yung mga ano, wag yung mga pakit-kit na shoulder bag Mga shoulder bag, or mga yung ganun. mga Para lang sa safety. yung mga nakaano sa ano, sa braso na parang madam, wag gano'n. Kailangan Oo, hindi ubra. kailangan yung mga nasa katawan, hindi uubra yung mga pakit-kit Oo. na forma Ay, diyan yung ano, kasi yung backpack na sa harap, ate. oo, 'Di ba yung ganun mga yung ano dito? yung mga ganyan safe lalo Sabi kung nga, may lamang passport or pera, ganyan. pero 'di ba Oo. sabi nga ni Pinoy Nomad, ate, kahit saan naman, Kahit kailangan saan. Oo, kahit saan. Yun lang, Yun. kahit saan. Ganun, parang ano lang sa akin kasi ngayon, sabi ko nga sa tagal ko na dito, awa ng Diyos, wala pa namang, ano, so okay lang. Okay pumunta ng Vietnam. Magandang mag-explore naman, maiba. Mm. Oo, maiba lang. Nanay Maiba ko nung lang. nanay ko nung nagpunta diyan, ano, hindi niya na-type-an yung local food. 'Di Sabi niya, ba? "Ano ba 'yan? Ano ba 'yan, mga damo-damo?" Eh, ako mahilig naman ako Ah, sa gulay. So, Oo. kain-kain. Eh, iyon, oo. kumain siya ng mga western food. Oo. Kapag Pizza. kapag talaga kung ikaw ay vegetarian o talagang gustong-gusto mo ng gulay, welcome to the club nga. Pero kung Mm. ano ka ay hindi ubra, maghahanap ka talaga ng ibang pagkain. Hmm. Ate, naano mo Gano'n. ba siya na yung nagbibigay ng question ngayon? Hindi. Ano ba 'yan? Ang tanda ko na talagang makakalimutin. Mars, May Ano, magbibigay paparamdam tayo natin. ng meron tayong Mars, welcome to pa-contest. the club. Epekto ng epidural. Postpartum. Anong tawag dito? Okay. Meron tayong pa-contest na yung unang makakabigay ng tamang sagot ay mananalo ng GCash 100, hindi dollars, ₱100 100 at pesos at saka cutie pie na mo. napakagandang coffee mug. Hindi Oh, lumalabas yun, anong eh. ta- Ito. Ayan. Hmm. So, magbibigay tayo Oh, ng isang sige. question. Meron ka bang gustong itanong na nabanggit natin sa usapan? Mm. Meron ka bang gustong itanong sa kanila? Tingnan natin kung may Sa mga mga audience. Yung nakinig. mga audience pwede kayong magsagot at mananalo kayo ng 100 pesos GCash and Ako magtatanong sa audience. Oo, apo. may gusto ka bang itanong sa kanila? Isang tanong. Kunyari Ay, anong pangalan ng panganay mo or anong pangalan ng negosyo mo or anong taong ka dumating okay. diyan, yung So mga gano'n. Isang sa tanong mga lang. viewers na matagal-tagal na diyan, nabanggit na po 'yan. Ano po ang pangalan ng panganay kong anak? Kasi Ayun. sa unang part ko sinabi 'yun eh. Mm. Yung inaanak ko, anong pangalan? Oo, yung inaanak mo Mars, anong pangalan? Puwede ba ako sumali? Habang naghihintay tayo ng mga sagot, tingnan mo Anong na. comment? Diyan ka ba sa Saigon nag-perform, Ate mo Sara? Tita, Oo, sa Saigon siya. sa opisina ako nagtrabaho, hindi ako performer. Di ba, Ate, meron Kumanta kayong ka doon, Mars. ka? Mars, Kumanta sa kumanta ka, TV. di ba? Sa Sapi. Sa Sapi, oo. baka yun Kumanta yung sa TV. sinasabi niya, Beses no? lang yun. Oo, tita, diyan po sa Saigon. Hindi, alam mo yung pamilya natin, hindi na makamove on doon, di ba? Feeling namin artista ka, Ate. Yes. Sa TV. Isang beses lang yun. Yes. Tapos yung mga kasama namin na, kasi gusto nila iba-ibang lahi, yung mga kasama ko doon na mga puti, hindi nila boses yun. Parang may kinuha sila sa boses ko, parang minix-mix lang nila. Ganun. Ay, ganun. Lip-sync, Pero ikaw, lip-sync. parang ikaw yun. O kasi wala sila sa tono. Eh, gusto Sample nila nga, Te. Sample nga. Hindi ko na alam yung kanta nun. Vietnamese song yata yun. Anong tawag dito? Gusto nila iba-ibang lahi para parang United Nation ang dating, ganyan. So, yun. Wala pang sumasagot, Kaya, dapat si Ate kumanta muna. Mahirap yata yung tanong, Mars. Ilang taon na po ako sa Vietnam. Yun. Ilang taon na daw si Ate Alex sa Vietnam? May lag May sa delay lang tayo ng 10 seconds sa Facebook. Parang walang gustong manalo, ha?
Ano yan? Si Kuya. Sagot-sagot na. Anong 39 nung si pinsan namin yan? Ilang taon na po ako sa Vietnam, pero po ako po ay 40 na. Oo. Mas matanda ba ako sa'yo, Mars? Ha? Mas matanda ba ako sa'yo? 40 ka, 40 ko lang, Mars. Mas matanda nga ako. Magpa-45 na ako eh. Ha? Talaga? Parang hindi ka tumatanda. Uy, kaya love na love kita eh. O tama ba itong sagot ng kapatid ko? Tama ba? 17, tingnan natin. Tama ba to? 17 years? Oo. Yay! Nanalo. Kapatid ko yan, si Patrick Bunso. Aba, nakikinig ka pat ha? Oo nga. Ayun, nag-short lang sila eh. Oh. Oh. Kulang kayo Oo eh. nga. Congratulations to Kuya Patrick. Oh. Nanalo Nanalo sa ka na. wakas. Episode 10 na, ngayon lang nanalo si Kuya. Naging present din eh, si Kuya. Oo. Kasi minsan nga Nandito dahil nauunahan. may lag, nauunahan siya lagi. Ayun sa Patrick, nanalo ka ng 100 GCash at coffee time. Wag. Nandito yung anak ko nagpapadamit sa akin. Magbasa nga tayo. Kulang pala ako ng isang late kasi ako. Nababasan tuloy ng isang taon. Ay nako. I-plug O, natin sige, ulit natin yung Plug natin, yung business po ni Alex, yung Alex Bistro. Sa mga nasa Vietnam, nasa ano po sila, District 2, Ho Chi Minh City. Paki-ano po yung kanilang Facebook page, Alex Bistro. Ayan. Meron tayong Salamat viewer from salamat. Japan. Sino to? Iwa Matsushima. Yung mga hindi pa po nakakalapit, subscribe din sa atin. Wait. Hello po. Ito po, paki-like and subscribe po sa aming page. Yes. Maraming salamat po. Ayan. O Mars, maraming salamat sa sa pag-guest. Salamat. Tsaka Balikan niyo ako pag mga sobrang okay na, mga ganon. Yung ano natin. Follow up tayo natin. Oo, follow up. Tsaka i-update mo kami syempre. Ha? I-update mo kami para matulungan ka namin mag-promote ng business Oo, mo. salamat Mars. Oo. Ano pala ni tita to? Yung from Japan. Hello sis. Oh, Reg, tinan mo itong ni tita. Sila pala yung magkachat. Ay, oo nga. Oo. Hello sis. Thanks for watching. Sabi sa'yo, show ng nanay ko to eh. Ayun. Maraming salamat po sa nanood ngayong gabi. At maraming salamat Madam Alex. Maraming salamat. Salamat ng marami sa mga viewers. Please paki-like and share ang The Coffee Session page. Salamat po na marami at pag pumunta kayo ng Saigon, dalawin niyo po ako. Oo, at ang prayer namin ay lalong lumago ang iyong business. Salamat Mars, salamat. Good luck and God bless po. Maraming salamat din po God sa bless, mga bye-bye. Salamat. Thank you, Mars. Bye. Bye.